ganito, nagagamit ito ng mga malisyosong employer to pressure yung empleyado to quit or to build up malicious cases of neglect, poor performance, incompetence sa isang empleyado. Okay? So alam naman natin kasi na merong concept ng management prerogative sa ating labor law. Yung concept ng management prerogative, ay magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Especially dun sa mga hindi pa familiar sa channel ko, no? Yung mga new viewers natin, yung mga viewers na naligaw lang tong video natin sa kanilang news feed, no? Sa inyong mga YouTube accounts. I don't know kung saan nyo na nakita. But anyway, welcome kayo dito. And again, ang pinag-uusapan natin dito mga tungkol sa batas. Mainly, mga employment laws, no? Yun ang kadalasan natin pinag-uusapan. But we talk about other laws, batas tungkol sa lupa, criminal law, no? And saka yung mga related laws pa kasi yung law office natin, full service firm yan. We handle all cases, no? Civil, criminal, administrative, labor, HSAC, yung mga ganun, pick-up cases, and LTFRB, mga ganun, basta halos lahat kasi ayun naman dito sa Pilipinas, ang practice dito, pagka lawyer ka, akala ng mga or iniisip ng mga tao, kabisado mo yung lahat ng batas di ba? So, kaya nilalapit yung mga kaso sa atin. Although, technically, lahat naman ng mga Filipino lawyers, at the very least, familiar yan sa mga batas na pinag-uusapan. Lahat ng batas, kasi inaaral naman nila yan no? It's a matter of specialization, but unlike in the US, for example, dito sa Pilipinas kasi, wala namang ganong heavy specialization dahil hindi naman ganong karami ang mga clients dito. So anyway, going back doon sa ating intro, yung mga subscribers natin and followers, we have a growing community and thank you for that. Hindi naman natin expect na mag-grow na ganito kalaki o karami, but of course, we're very thankful. And again, keep on following and subscribing kasi we intend to offer more, no, para makapagbigay tayo ng inputs, makapag-share tayo ng knowledge doon sa mga tao na kailangan ng ating kaalaman, no, konting kaalaman. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa PIP, no, yung Performance Improvement Plan. Maraming mga companies na ngayon nag-implement nito. And ang pinaka-contention dito, ito ba nakabubuti or meron itong parang disadvantage, no? Parang gamot, di ba? May good effects at may wrong side effects, no? So, yan ang pag-uusapan natin and ano yung may tendency ba itong ma-abuse, in what way? Yan ang pag-uusapan natin at bakit ito ba ay mandated ng labor code? Required ba na merong ganito or masama kapag may ganito na hindi naman hinahanap ng batas? Dadaanan natin lahat sa discussion natin. And in the meantime, mag-shoutout muna tayo ng mga talagang masugid natin taga-subaybay sa channel natin, ano? Sa mga followers natin sa ating FB page na ATTY Elvin. Shoutout muna natin mga yan, no? Dito. Alright. So, pag-usapan natin, no?
Performance Improvement Plan. Marami na tayo na-encounter nito, no? And this is actually a concept na galing sa abroad to na na-introduce dito sa Pilipinas. Napansin ko lang, I'm not really sure, no? Napansin ko lang nung nauso ang mga call center businesses dito sa Pilipinas. Nagkakaroon ng mga PIP, nagkakaroon ng mga metrics na, alam mo na, yung mga number na parang Miss Universe na sinusukat yung performance mo, di ba? At may percentage, may weight ng gano'n, no? So, very numerical ang pag-measure ng performance. So, napansin ko yan nung nung dumating itong mga call center companies. Kasi sa ating labor code naman, kung titingnan mo, ang isang empleyado na nakagawa ng violation ay pwedeng tanggalin under sa Article 297 ng Labor Code, di ba? Ito yung serious misconduct, or willful disobedience, gross and habitual neglect of duty, fraud or willful breach by the employer with trust reposed in him by the employer, commission of a crime or offense against the employer or any member of his family, and analogous causes to the foregoing. Sinabi natin. So yun lang yung umiikot. Now, yung mga companies natin, since nagawa itong ating labor code, nagkaroon ng mga bago dyan, yung mga Industrial Peace Act pa na batas, mayroong company policies natin, tawag company rules and regulations, code of discipline, yung gano'n, no? Na doon makikita lahat ng sanction kapag ang isang empleyado ay nakagawa ng violation. Nandun yun sa code of discipline, mga ganyan. And then ito nga, nung nauso na nga yung call center, yung mga foreign companies nagsidatingan, nagkaroon ng parang mas scientific, numerical approach in measuring performance. And kasama na nga dito yung concept ng PIP, yung Performance Improvement Plan. Now, question. Ang Performance Improvement Plan ba ay ano ang advantages niya at disadvantages? Ang unang nakita kong advantage nito is yung sa purpose itself kung bakit mayroong PIP, no? Sa ating labor code kasi, kapag ang isang taong sablay ang performance niya, pwede mo siya tanggalin kapag ang kanyang sablay ay amounting to gross and habitual neglect of duty na, no? So, pag sinabi mong sablay, yung hindi na-meet yung expectations, di ba? Hindi na-meet yung standards na required sa kanya. So, halimbawa, yung kung siya ay sa sales, di ba? Yung quota hindi niya na-meet, no? So, kapag gross na and repeated, habitual, no? Kasi gross and habitual, pwede siyang tanggalin based on that. Okay? Now, assuming halimbawa na si A hindi siya nakakakota. Hindi siya nakakota sa monthly quota niya, hindi niya na-meet. Now, for the next 3 months, hindi niya nakukuha. Ngayon, that can actually be defined as gross and habitual kasi baka hindi na kayang i-support yung kanyang sahod even, no, sa kinikita ng sa sales na dinideliver niya, no? So in that particular case, pwede siyang alisin under gross and habitual neglect of duty, no? Now, may mga company na nag-introduce nitong PIP. So PIP actually is another layer of chance na binibigay sa mga empleyado nagkakaroon ng poor performance. So halimbawa, balikan natin itong si Kota, si employee A, no? 3 months siya na hindi nakakakota. So instead na issuehan siya ng notice to explain, ang ginawa ng company sa kanya, inilagay siya sa PIP program. For all those not familiar, yung PIP program, ito yung parang during this period, parang kino-coach nila, no? Nagkakaroon ng mga training inputs, kino-coach nila yung empleyado, kasi yung empleyado nagbibigay ng feedback. So, si empleyado kailangan sabihin mo kung ano yung mga difficulties mo.
Okay? So ngayon, coaching, training, minsan parang caddying yung if you're familiar with that concept, no? Para bini-baby ka ulit, no? So binibigyan ng chance, no? So instead na disciplinary, naka-focus on improvement and development. Naka-focus on helping you, assisting you, parang gano'n, no? So, hindi punitive yung approach. Hindi ka pinipenalize, no? Ini-empower ka, bini-build up ka, no? Ganun ang parang concept nitong PIP. Which is a good advantage kung titingnan natin. Kasi, ibig sabihin, ang company very tolerant, no? The company believes in you psychologically, parang binibigyan ng benefit of the doubt yung empleyado na baka there's something na nagkulang lang ang company and ibibigay sa'yo ng company yun. Kung nakulangan ng company ng training sa'yo, here it is, binigyan kita ng training para lang maipasa mo. Kung ang iniisip ng company na baka mamaya nakulangan ka lang sa coaching, here it is, ito-coach kita. So, PIP normally runs from 3 months to 6 months sa mga, based on what I saw sa mga companies na merong ganyang program. So, medyo mahabang panahon din yan, ano? So, in short, in those periods, titingnan kung talagang kaya mong mag-improve. Ngayon, kung hindi mo na ipasa ang PIP, then that's the time pa lang na mag-NTE, mag-notice to explain sa company, and then mag-administrative hearing or conference, no? And then, tsaka palang magkakaroon ng notice of dismissal kung talagang walang improvement na nakikita. So, kung titingnan mo, kung walang PIP, itong empleyadong hindi nag-perform for the past 3 months, baka pwedeng matanggal na agad on the 4th month, no? Whereas, kung ang the same empleyado na hindi nag-perform under na sa company na may PIP, 3 months hindi na siya nag-perform, pini-IP mo pa ng 6 months, o di parang 9 months na, or even 10 months, bago siya tanggalin. No? So, ganun ang ano niya. So, more leeway, more chances ang maibibigay. That is an advantage. Insofar as the employee is concerned. Ang disadvantage naman ay ganito. No? Ito, opinion ko lang ha. Wala to sa libro, wala sa kung ano man. I don't know kung meron kayo mas-cite na source, then let me know sa comment box. But this is what I observed. Ang disadvantage nito ganito. Nagagamit ito ng mga malisyosong employer to pressure yung empleyado to quit or to build up malicious cases of neglect, poor performance, incompetence sa isang empleyado. Okay? So, alam naman natin kasi na merong concept ng management prerogative sa ating labor law. Yung concept ng management prerogative, the employer is vested with power and authority to establish, formulate yung mga rules, regulations, yung ganyan. Basta lahat, the whole 9 yards ng management prerogative. It's a bundle of rights na meron ang employer sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo, no? So, kasama na nga dyan, syempre, yung pag-impose ng standard. So, imagine, sa isang PIP program, may mga nakalagay dyan sa mga call center, halimbawa, average handling time, no? May nakalagay minuto, may mga nakalagay dyan na kung ano mga resolution, may mga nakalagay dyan na parang mga team, whatever, no? So, basta kung titingnan mo, kung familiar kayo sa mga beauty pageant, parang ganun siya, no? May bawat criterion may rating 'yon, no? So the whole criteria now may weight, tapos merong total, no? So doon kayo sasum up. So very numerical, no? Now, pagka ginawa ng isang employer kasi yan, ang tingin agad ng ating mga labor authorities diyan, management prerogative yan, ano? So ibig sabihin, kung mahirap intindihin yun, parang kung titingnan, parang ang mga labor authorities, kung mahirap intindihin, parang, oo, kasi hindi na kailangan mag-effort na intindihin kasi management prerogative yan Pag sinabi nilang bagsak, ibig sabihin, bubusisiin mo pa o paanong bumagsak. Kung reasonable ba yung ganong 5% ang inilagay doon, di ba? Kasi aabot kayo sa ganyan So halimbawa, average handling time, nilagyan ng
ng 50 ka taas-taas, no, na rating, ngayon sablay ka dun sa average handling time, so lumagpas ka ng 1 minuto kada tawag mo, etc. Kasi minsan mabagal mag-connect, mabagal, may mga issues ka, no? Yung mga ganon, makakababa ng iyong average handling time. Halimbawa, so kung 50% ang weight na binigay, dalawa agad ang napakahirap na i-resolve na dispute dyan. Una, yung reasonableness ng 50% na weight na binigay, ibig sabihin, how can you argue na bakit ang taas naman ang ibinigay na weight sa average handling time? Ito naman yung tipong pakikipag-usap mo lang kung gaano mo kabilis na resolve ang issue sa customer. But ang taas naman, bakit 50 agad? Bakit hindi mo na ginawang 10? Considering na minsan ang telepono sumasablay, kaya instead na 5 minutes ang dapat ma-resolve mo in 5 minutes, umaabot ka ng 6 minutes, di ba? So, lumalagpas ka doon sa AHT. So, ang tanong, paano mo i-challenge ang wisdom ng pagbibigay ng weight na 50% sa AHT? Sino paniniwalaan? Si employer o si employee? So si employer, mag-i-enjoy yan ng benefit, yung presumption na exercise ng management prerogative yan, valid exercise. Diba? So again, that's the presumption. Kung tayo sinasabi natin na hindi yan legitimate exercise, then nasa atin ang burden of proving na hindi yan legitimate exercise. Now, in that particular case, if your challenge is ang taas na binigay na rating, na weight dyan sa average handling time, 50%, dapat mga 20 lang. Kasi kung ano sana, di pasado ako, di ba? So, kung gano'n mo siya na-argue, di ba? How can you convince na unreasonable yan sa kanilang industry? Napakahirap. So, kung gagamitin ng employer yung ganyang part sa kanyang disciplinary action against sa isang empleyadong pag-iinitan niya, actually possible. No? Possible. Napakahirap niyan, no? Tapos yung 6 minutes, no? Halimbawa, ang AHT mo dapat 5 minutes. Lumalagpas ka ng 6 minutes kasi na-encounter namin yan Not because mahinang sumagot itong empleyado, but because of technical glitch minsan sa kanilang telepono, pasap. May mga ganun Hindi, it has nothing to do with how fast you resolve, no? But the technical issues. But then again, how can you prove technical issues? Kasi kung may mga technical issues, nasa loob ng computer yon ng isang kumpanya. And alam nang uuriratin mo yon. Paano makukuha yung mga codes na nagkaroon ng technical issue? Ngayon, kung may report man ng IT, siyempre, yung empleyado, hindi ka naman bibigyan ng copy ng report na yun. Internal sa kanila yun. Diba? O ngayon, magsinungaling si employer, wala namang ganong report talagang 6 minutes mo inabot, yung iba 7 So, diba? Sabihin niya ngayon na, hindi. Wala namang technical glitch dyan Talagang inabot ka ng 7 instead of 5. Talagang mahina ka. See? Kahit na technically, natapos mo ng 4 minutes, ang 2 minutes doon, technical glitch. 3 minutes yung technical glitch. Kasi hindi mo kayang patunayan Diba? So, matatalo ka talaga dyan. So, disadvantage, diba? Kung gagamitin sa'yo in a malicious way. Nagiging tool siya. No? Pwede siyang magiging tool para i-prosecute yung isang empleyado na pinag-iiritan nila. Kasi, in fact, na-experience namin so many times yan. So many times, nagagamit yung PIP na yan sa mga ganong sistema. No? Pag-iinitan. Minsan, may mga sobrang malisyoso pa. Na PI, ang standard of performance mo, mga KPI mo, KRA mo, Key Results Area, KPI, Key Performance Indicator, ganito. Tapos, nung na-PIP ka, iniba na naman. So, yung ibig sabihin, kung ni-rate ka dati sa criteria A, B, C, nung pini-IP ngayon, iniba ang PIP, D, E, F. So, parang binago yung trabaho mo, di ba? No. Pagka ganyan, ang isang labor authority, isipin niya, na parang management prerogative naman yan kung babaguhin. Diba? Nag-enjoy agad ng ganong presumption Pero, sa likod pala niyan, ginagamit yan in a malicious way para bumagsak sa evaluation ng empleyado, para kung bumagsak, edi nagkakaroon ngayon ng compulsive effect yung offer na mag-resign ka na lang, umalis ka na sa trabaho. Yung ganon. No?
So, yan ang disadvantage na nakikita ko. It's prone to abuse ng mga malisyosong employer. I'm not saying na lahat ng employer ganyan. There are a few bad eggs na gumagamit ng ganyan sa hanay ng mga employers. Kasi experience ko firsthand. And malungkot lang kasi nagiging na-weaponize, no, yung mga ganyang scheme para lang isipain ang mga empleyadong ayaw na nila, no. Ang iba, napansin ko na talagang gusto lang magbawas ng manpower, ayaw na magbayad ng separation pay, gusto lang alisin ng isang empleyado na masyadong matanong, no, na masyadong maurirat ng isang boss na ayaw siyang sinisilip, no? Kasi yung boss niya sa isang, halimbawa, call center setup, meron siya yung team leader or manager, no? Itong employee na to, lagi na-call yung attention ng mga kasamahan, yung matutulog, na ano ganon. So ngayon, si boss ang lumalabas na parang mahina kasi hindi niya na monitor. So dahil si boss may power, gagamit ng mga kung ano-anong metrics, may mga kung ano-anong measure, numbers para palabasin na itong mareklamong tao, itong mahilig magsumbong, mawala sa trabaho, no? Yung mga ganon. Now, wala tayong problema sa PIP kung gagamitin talaga yan in a way na in good faith, kasi the objective of PIP is napakaganda. Kasi it actually helps employee to improve. It actually helps employee to have chances to be better, to develop himself, and to become a good employee. Kung talagang may potential siya, na hindi lang lumabas kasi na hindi lang niya na-exploit or hindi niya na-express o na-ipakita dahil kulang sa training, kulang sa coaching, kulang sa suporta, kulang sa whatever. Lack of communication, yung mga ganyan. But then again, there's a bad side, which is nagagamit ng mga malisyosong employer sa maling pamamaraan, no? Para masot ang kanilang sariling agenda. Ngayon, there's nothing in the labor code that requires na magkaroon ng PIP. Wala namang ganon. And kung hindi mo ginagawa yan, hindi ka naman mapipenalize. At kung ginagawa naman ng isang kumpanya yan, hindi rin siya mapipenalize kasi part ng kanyang management prerogative, no? So again, kung ikaw yung empleyado na may PIP kayo, silipin na lang ninyo. Tingnan ninyo kung yan ay legitimate na ini-implement for the purpose of making you improve through coaching, through training, whatever na nakalagay dyan, and it's not used for malicious purpose. And be vigilant, no? I'm not saying na i-challenge nyo yan, respect nyo yan, but make sure na yan ay properly implemented in good faith ng isang empleyado in a valid or legitimate exercise of management prerogative. Guys, kung may question kayo, comment them in the comment box below. And again, join me in the online discussion this coming June 28. Mag-join kayo, mag-fill out kayo ng joining form. Kunin nyo yung joining form kay Shane. No? Meron tayong soft copy. Gusto nyo ng hard copy, pwede rin. And just ambag lang kayo ng pang-internet natin, 150 pesos, very minimal. And of course, para lang sa ating mga staff na mag-assist sa atin during the Zoom discussion natin. So we will have a Zoom discussion for 30 minutes, lecture ako, and then magkaroon tayo ng open forum Q&A for 30 minutes, and we have limited slots kasi naka-Zoom tayo. So with that, guys, again, thank you for watching, and I hope this helps you. And if you find this video helpful, you may share this with your friends, your colleagues, your family members, or any person who you think may benefit from what I share. Thank you, and God bless.